Mainit na balita. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Napakatapang talaga ng sa pananalita ni Inday. Pero hindi po ito ibig sabihin ay literal na gusto niya ng dugo-dugo, ligo-ligo. Sa ating salitang kanto, gusto niya ng bakbakan. Gusto niya ng bardagulan sa harap ng ng korte diyan sa Senado, 'di ba? Sa impeachment court nila. Eh sabi niya, gusto niya ng trial at talagang gusto talaga niya ng dugo-dugo, ligo-ligo. So, ang pagkakaintindi natin dito mga kababayan, sabi ko nga sa salitang kanto, magbabakbakan tayo, head-on tayo. Sige, parang ang ibig sabihin ni Inday. Ma'am, regarding sa result sa senatorial candidates, ma'am, ano tingin niyo magiging takbo ng impeachment trial, ma'am? How positive are you na, or confident are you na ma-active kayo, ma'am, sa impeachment trial sa Senate po? Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. At hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Pero, ginagawa siya ng publiko. So, basta sa akin, tanggap ko kung anong mangyayari, anong magiging ending noong impeachment. Pero yung preparation po ng mga lawyers natin, kamusta po? Lawyers, okay naman sila. Full throttle na yung kanilang preparations for the impeachment. And of course, they would not want a trial as lawyers. Alam naman natin ang galawan ng mga abogado, no? Marami silang mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients. But sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. So, ayun, si Inday Sara ay mayroong malupit na litanya. Ang sabi ni Inday Sara recently sa kanyang interview, mga kababayan, regarding sa kanyang impeachment, sabi niya, ito ang exact ng sinabi, okay, na yun nga, yung mga lawyers niya ay kompleto naman at full naman ang preparation sa kanyang kaso. Sabi dito niya, of course, they do not, sabi niya, of course, they do not want a trial. Sabi niya, as a lawyers, referring to her lawyer, alam naman natin ang galawan ng mga abogado. Madami silang paraan sa batas, okay, as a legal recourse for their clients. Sinabihan ko na rin ng aking mga abogado, sabi niya na I truly want a trial because I want a dugo-dugo, ligo-ligo. Mag-ingat tayo kasi itong algorithm nitong internet dito na nila na katulad ni Castro, ni Taratara, hindi niya mahina ang ang comprehension. Tama ba? Mag-agree kayo? Itong social media, ang hina ng comprehension. 'Di ba? Hindi nila literal yung mga sinasabi natin dito. The same thing, mga kababayan, yung si Taratara. So nililiteral nila, kaya baguhin na lang natin yung mga wordings na gusto ni-indict ng dugo-dugo, ligo-ligo. Sabi niya, I want a dugo-dugo, ligo-ligo. Okay? Patungkol nga dito sa, napakatapang talaga ng sa pananalita ni Inday. Pero hindi po ito ibig sabihin ay literal na gusto niya ng dugo-dugo, ligo-ligo. So sa ating salitang kanto, gusto niya ng bakbakan. Gusto niya ng bardagulan sa harap ng ng korte diyan sa Senado, 'di ba? Sa impeachment court nila.
kung yan ay matutuloy. So yun ang gusto ni Inday ng dugo-dugo, ligo-ligo. May mga nababasa kasi ako na mga hunghang, okay? Na mga aliporis na mga bangag na nililiteral nila. Na parang ito daw ay inciting na naman. Ako, may kaso na naman daw si Vice President Sara. Pero kahit na titignan mo yung salitang yun, okay? Hindi naman pwedeng literal, depende sa konteksto ng sinabi niya. Sabi niya, gusto niya ng trial at talagang gusto talaga niya ng dugo-dugo, ligo-ligo. So, ang pagkakaintindi natin dito mga kababayan, sabi ko nga sa salitang kanto, magbabakbakan tayo, head-on tayo. Sige, parang ang ibig sabihin Inday. O sige, mga yawa mo O sige, mag-trial tayo at malaman natin kung ako ba ay what. Ako ba ay may ginawang kasalanan dahil lahat ng binato nyo sa akin, well, hindi sinabi during that time. Alam naman natin na lahat ng binato kay Inday Sara ay talagang, na clear niya na yan nung kanyang sinagot. Even yung sa DepEd, di ba? Na-clear na yan ng COA, yung mga ibang mga sinubmit niya. Then, sinabi nga ni Inday Sara dyan, during the congressional hearing ng mga yawa doon sa Kongreso, bakit sila nag-hearing, bakit sila pala nag-audit, hindi naman sila mga taga-commission ng audit, nandiyan sila para gumawa ng batas, mag-amend, di ba, panukala ng mga batas, hindi para mag-audit. So, halos sinagot naman ni Inday yan, at bakit si Inday Sara nga lang ang talagang katangi-tangi na iniimbestigahan tungkol sa confidential funds na ito, which is hindi lang naman siya ang bukod tangi na may confidential fund, yung bilyon, di ba, ng mga confidential fund, okay, na ninanakaw ni Bangag Jr. ay ayaw imbestigahan. Kaya sabi ni Inday Sara, gusto niya ng dugo-ligo. Kaya gusto niya ng bakbakan talaga sa korte. Mga kababayan, yan po ang konteksto niya na hindi yan inciting, na literal na gusto niyang tumulo ang mga dugo-dugo ninyo, mga dodong, mga dugo-dugo, mga buwisit kayo. Ay, nako, talaga naman, nabasa lang ako, naloka lang talaga ako. Sabi kang bubobo talaga nito mga bangag na ito. Hindi ba lang mag-google ba? O yun, si Mr. Google. Wala na si Mr. Google, no? Nag-loser na. Ngayon, mga pabayan, ano yung, tingnan natin yung sinabi ni Inday Sara. Ang sabi pa ni Inday Sara, ayan, nung nasa, napanood ko nga siya kanina. Sabi doon sa kanya ni Pulong Duterte, oy, kalalabas mo lang sa simbahan, Daya, huwag ka magkipag-away. So, alam mo, iba din alam mo si Sara Duterte, iba rin talaga mag-inject, ng mga, ng mga jokes Iba rin yung mga diskarte niya, parang tatay niya din. But, ayun na nga, so, ano sabi dito? So, tinanong siya kung ano daw yung kanyang expectation dito sa, sa magiging kaso niya nga. Sabi niya, wala. Okay. Sabi niya, wala akong expectation. Expectations of acquittal or a guilty verdict. Sabi niya, basta lang sa akin, tinatanggap ko na kung ano ang iyong magiging verdict. Guilty man yan or acquittal, sabi niya. At ang sabi pa ni Inday, sabi niya dito, ay talagang, yun na nga, gusto niya ng trial at tinanong din siya patungkol doon sa result ng election. Sabi niya, kung may mali siguro na magbilangan ng, mali siguro, sabi niya, dali. Okay. Yung tungkol sa yung mga, kung happy daw ba siya sa result ng eleksyon. Ang sabi naman niya, parang okay naman siya, pero na para sa kanya, sa puso niya, panalo yung mga sinuportahan niya kasi narinig naman niya yung mga naging pagtatalumpati nitong mga Duterte 10 at ang iba pa. So, wala naman siya magawa Kaya nga, di ba? Wala siyang magawa so far. Kaya nga dapat talaga itong ating mga abogado, pagdating dun sa pandaraya sa eleksyon, ngayon pa lang simulan yun na. Dahil 1.5 year from now, ay maglalaban na naman tayo sa halalan. So, kung paulit-ulit na lang, talagang, dadayain talaga ang magiging result na ito. Si Inday Sara, kung tatakbo siya, siyang magiging number 1 na bibiktimahin ng mga kalaban
kung hindi ito masosolusyonan. Ngayon pa lang, dapat masolusyonan na talaga. Okay? Yun, ang sabi pa ni Inday, going back sa impeachment, masasabi niya, tanggap niya na kung ano yung magiging ending nitong impeachment laban sa kanya. So ngayon, mga kababayan, kaya nga sabi ko, ang mga pahayag ni Inday na talagang nanghahamon siya, okay, ready na ako trial tayo, ganito, ganyan. Magdugo-dugo gang tayo, di ba? Ito ay makikita mo na after itong election, although nga may reported na mga pandaraya, ay lalong lumakas nga yung mga Duterte. Di ba? Tignan mo nga ang buwelta ng Malacanang, anong sabi? Ang Pangulong Bangag ay wala namang sinasabi patungkol dito sa impeachment ni Vice President Sara, mag-focus na lang daw tayo sa trabaho, ganito ganyan para sa taong bayan. Yun ay mga kasinungalingan. Yun ay kasinungalingan, mga kababayan. In the first place, si Bangag, si Liz Satanas, si Tambaluslos ang nagtrabaho para dito sa impeachment ni Inday Sara. Narinig nyo na uli kay Toby Tiangco, di ba, yung kanilang campaign manager, at ngayon nagbabanggaan sila ng nila Asidre, di ba? Kasi ang I believe parang nabura ba yung interview, tama ba? Para basta ko kay SAS, pinabura ba o nabura o whatever, pinabura yung interview ni Toby Tiangco regarding dun sa pag-amin niya na nakikipag-ugnayan siya kay Marcos Jr., kay Bangag Jr., okay, dito sa impeachment laban kay Inday Sara. Sinabi nga ni Inday Sara na alam niya, narinig niya, na binigyan ng tig 1.5 million cash yung mga pumirma plus 6 million, di ba, doon sa mga ayuda-ayuda nila, sa kanilang mga bawat distrito. Pero aside from that, ay meron pa ngang binanggit si Tiangco na meron talagang conditional release noong mga pork barrel o yung mga ayuda. Okay? Ngayon, mga kababayan, so wala namang bago. Okay? Kung nakikinig kayo sa vlog natin 2023, bago pa si Inday nag-resign dito sa mga bangag, di ba? Sinabi ko na talaga na i-impeach si Inday, tatargetin si Inday, i-ICC si Pangulong Duterte, si Bato, di ba, yung mga kaalyado, vlogger and everything. So lahat naging totoo. At ngayon, masyadong malinaw na mismo yung itong si Tiangco ay umamin na nakaapekto sa alyansa ng mga bangag yung ginawa nilang pa-impeach kay Inday Sara sa pakipagsabwatan ni Bangag at yung pagpapadukot nila kay Pangulong Duterte. Okay? So kitang-kita nyo, kaya itong bagong matahas o matapang na bigkas ni Inday na gusto niya ng trial at gusto niya ng dugo-dugo, ligo-ligo na labanan, ay magpapakita ito ng more power kay Inday Sara. Ito yung impact nito sa taong bayan. Nakita ninyo? Yung impact, itong midterm election sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Nakita ninyo yung impact ng OFW, majority sa iba't ibang bahagi ng mundo. No wonder, may nagtampong palangga, di ba? Ay talagang naniniwala sa mga panawagan, sa mga litanya ng pamilyang Duterte. Di ba? Kaya etong itong statement na bago ni Inday, mga kababayan, ay lalong lalakas si Inday Sara kung siya ay kung siya talaga ay tatakbo ng 2028. Kasi mismo etong mga kakampi ni Bangag, katulad na ni Toby, si Toby Tiangco, ay talagang naramdaman nila na talagang ang power ng Duterte, ang sabi nga nila, sabi nga ni Tiangco, sa 90 days na campaign period, ay isang beses lang sila pumunta sa Mindanao kasi ayaw nilang magsayang ng pera. Di ba? Kasi there's no point para mangumbinsi sila at gumastos sila doon kasi hindi na nila makukumbinsi ang Mindanaoan. Galing po yan mismo sa ngangabels nila. Kaya napaka-imposibleng manalo si Matching, yung mga nanalo doon, si Erich manalo, di ba? Yung laging number one kunwari doon sa kanyang survey, di ba? So, imposible yan. Kung yan talaga bibilangin natin ang boto, mga kababayan, dyan sa voters receipt na yan, kasi hindi pumayag itong buwaka ng inang COMELEC na ito, and I hope ang ating mga magagaling na abogado ay gumawa talaga ng legal na remedyo
para ito ay isulong at nang panagutin yan talagang COMELEC commissioners na yan at si George Garcia. So ganun pa man, kitang-kita ninyo ang epekto ng pagigipit pang-aapi nila kay Inday Sara. By the way, 17, ngayon ba yung ano ninyo? Hindi, kanina. Ngayon, di ba? May 17, mayroong event dyan sa Daig. May 24, mayroong event. And I think May 31, darating si Vice President Sara dyan dahil birthday niya, di ba? So, mabalik tayo dito sa panghihina at pangunguluntoy ng mga pototoy ng mga bangag. Di ba? Ang mga pototoy ng mga bangag ay talagang nanguluntoy dahil nakita nila yung power ninyo. But it's so sad para sa ating mga matatalino na mga abogadong kandidato katulad ni Lambino, ni Rodriguez, di ba? Bondok at yung mga kasama pa nila ay talagang lagi silang binitbit yon ng OFW, binitbit yon sa Mindanao, sa Visayas. Ngayon, mga palangga, tignan mo, dahil, ewan ko, ako lang opinion, assessment ko lang, Kati Binag, andyan ka ba? Paki-assess nga itong si Toby Tiangco kasi mukhang mukhang iba yung yung muestra pala. Ilonggo yun muestra ng kanyang pagmumukha mukhang yakmo. Alam niyo yung yakmo? Nga ganon. So tingnan mo ngayon kasi nag-aaway-aaway sila ngayon, di ba? Dahil itong si Asidri na bata-bata ni Tambaloslos, mga kababayan, ino-oppose niya yung kanyang kakampi. Alright? Ino-oppose niya. At sinasabi niya na 100 daw sa, I think 100 sa 115 na Congress na pumira sa impeachment complaint ni Inday Sara ay nahalal. I don't know how true, di ba? Hindi ko naman alam kung sino-sino yung mga nahalal. Hindi pa natin na ulirat yan, mga kababayan. So, kaya ngayon nag-aaway-aaway na sila. Okay? Hindi kaya ito dahil si Tiangco ay nag-aay ng pagiging sa speakership? Or, di ba? Actually, binanggit ni Inday Sara din yan, na parang kinausap niya si Pulong na, maybe, if you're interested sa speakership, something like that, hindi daw sumagot si Pulong. Pero eto, okay? Eto yung sasabihin natin sa inyo. Ayon sa ating puting ahas, teka lang 2 days ago pa yun yung sinabi sa akin Tignan lang natin. Oops. Ayon sa ating puting ahas, mga kababayan, alright, eto. Meron akong chika sa'yo, okay? Chika boom boom. Alright, sabi niya, merong circulating rumors, usap-usapan, okay? Sabi niya, there's a circulating rumors, sabi niya, and big chance